Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang hapon mga ka-Vibes. Narito na po ang mga nagbabagang balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Iginiit ng kampo ng mga biktima na nananatiling matibay ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay human rights lawyer na si Nery Colmenares, walang basihan ang pahayag na nabasag ang teorya ng prosekusyon. Sa halip, anya, mas lumakas pa ang ebidensya habang umaabante ang pagdinig. Binigyang diin din ni Colmenares na sa kasong Crimes Against Humanity, hindi kailangan ng formal na pagpupulong upang mapatunayang may iisang plano at hindi anya kapanipaniwalang hiwa-hiwalay at random ang libu-libong pagpatay. Itinanggi rin ng kampo ng mga biktima na may motibong politikal ang paghahain ng kaso na simula pa noong 2018 bilang bahagi ng kanilang paghahanap naman ng hustisya. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa iba pa mga balita, lalong patitibayin ang ugnayan ng Pilipinas at South Korea sa nakatakdang pagbisita ni Lee Jae-myung sa bansa sa March 3 hanggang 4 ngayong taon. Ayon sa press briefing ngayong Biyernes, personal na sasalubungin nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang South Korean leader sa palasyo. Tampok sa pag-uusap ng dalawang lider ang pagpapalawak naman ng kooperasyon sa depensa, seguridad sa karagatan, kalakalan at people-to-people exchanges kasunod ng pagpapatupad ng Free Trade Agreement sa pagitan naman ng Pilipinas at Republic of Korea noong 2024. Kasabay rin ng pagbisita ng ika-44th na anibersaryo ng relasyong diplomatiko ng dalawang bansa na itinuturing na mahalagang hakbang sa pagpapatatag ng isang mas ligtas at mas maunlad na rehiyon. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-Vibes, posibleng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo naman sa susunod na linggo dahil sa umiigting na tensyon sa pagitan naman ng Estados Unidos at bansang Iran. Ayon yan sa Department of Energy, batay sa 4 na araw na trading sa Min of Platts, Singapore, tinatayang tataas na humigit kumulang 1 piso at 10 sentimo ang gasolina, 50 sentimos naman ang diesel at 90 sentimos naman ang kerosene kada litro. Ayon sa Department of Energy, hindi pa ito pinal at maaari pang magbago depende sa huling araw ng trading at sa iba pang gastusin ng mga kumpanya ng langis. Inaasahang mag-aanunsyo naman ng opisyal na price adjustment ng mga oil companies sa Lunes na ipapatupad naman kinabukasan. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan po mga ka-Vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.